Ngayon, ating tatalakayin ang kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng pansasarili at kasalukuyan. Virgilio S. Almario. Virgilio Sinandrin Almario, pinanganak noong Marso 9, 1944. Mas kilala sa kanyang sagisag na Rio Almayo, isang Pilipinong may akda, pakata, kritiko, tagasalin, patnugot, guro at tagapagkasiwa ng kultura. Siya ay isang pambansang alagad ng sining ng Pilipinas. Siya ay nagsilbing tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Pilipino, KWF, ang ahensya ng gobyerno na dinalaga upang itaguyod at standardize ang paggamit ng wikang Pilipino. Noong Enero 2017, mahalaga din si Almario bilang tagapangulo ng Pilipinas Komisyon para sa Kultura at mga Sining NCCA. Bida ng kasong Purismo, Virgilio S. Almario, Komisyon sa Wikang Pilipino, 2015. Isang malaking kumunoy hingal ang nagpapalaganap ng wikang pambansa ang kasong Purismo na sumiklab noong kalagitnaan ng dekada 60. Nag-umpisa ito noong 1965 sa paghahabla ni Kongreso Inocencio Ferrer hinggil sa nagsuway ng surian ng wikang pambansa SWP sa tadhanang pangwika ng 1935 Konstitusyon Tagalog. Diyong mano ang pinalalaganap ng wikang pambansa at puresta ang SWP. Sinundan ito ng mga wikang pambansa na tinatawag na noong Pilipino gaya ni na Geroncio, Licista, Leopoldo, Guayabis, Ernesto, Constantine na pawang nagpapanukala ng fusyon ng mga wikang katutuo para mabago ang isang pinalalagay nilang totoong wikang pendama na tinatawag nilang Pilipino. Inabutan ang konstribasyon siyang ito na konbersyong pinatawag ni Pangulo Marcos para baguhin ang konstitusyon sinamantala ng mga delegadong mayorya mulang mga pabisiyang di Tagalog at nagresulta bagong tadhanan ng 1972 Constitution para sa pagbuo ng isang bagong wikang pambansa sa panggalang Pilipino. Isang malaking kontrobersya ang yugtong ito sa pananaw ni Dr. Andrew Gonzales. Umatras ang SWP, natalo sa labanan ang Pilipino na naging kasing kahulugan ng Tagalog sa tingin ng marami at sumigla ang mga mungkahing reforma para sa pagbuo ng Pilipino. Ngunit ang totoo nagsundol lamang ang lahat sa paghina sa reputasyon ng SWP at ng pagmumuno ni Direktor Ponciano BP Pineda at sa pagdumi na sa larang pangwika ng mga ekspertong linguistero. Ang tawag ko sa mga matabil na doktor sa descriptive linguistic at kung bakit makahilig makialam sa paghubog ng wikang pambansa. Hindi ito panlalahat laban sa mga eksperto ng linguistika. Bukod sa naniniwala ako sa kabuluhan ng pagsusuring linguistiko, ngunit naging malaking hadlang sa pagsulong ng wikang pambansa ang mga pinasakal kung linguistero noong dekada 60 at hanggang ngayon nagresulta ang pagkikialam ng mga linguistero sa mga di kailangan reformas o ograpiya na binibigkas nila at sinusulat sa ograpiya at sa pagtuturo ng gramatik na nagresulta naman ng malaking kalituhan ng mga guro at nanunulat hinggil sa nakasulat sa Pilipino. Ko ngayon, isang bitag ang lubhang pagtitik sa panahong ito. Una, hindi naman pinakinggan ng hukuman mula mababa hanggang kataas-taas ang hukuman ang habla ni Kongresista Ferrer hingil sa paglabag ng SWP sa 1935 Constitution. Sinabi rin ni Dr. Andrew Gonzales na maraming proyekto ang SWP na nagpapatunay na hindi ito purista. Ikalawa,
Ginamit lamang itong pagkakataon ng mga regionalista para pigilan ang pagsulong ng Pilipino. Ikatlo, ginamit lamang ito ng mga lingwistasero para ibagsak ang otoridad ng SWP at pairalin ang kanilang pananaw pangwika alinsunod sa panuntunan ng descriptive linguistics. Ang kanilang pananaw na allergic sa anumang uri ng pagpaplanong wika at standardisasyon. Sa loob ng nakaraang 4 na dekada at sa ilalim ng dominasyon ng mga lingwistasero ay nahinto ang pagpapalaganap sa Filipino at nalubog ang mga guro, manunulat at alagad ng wika sa kumunoy ng mga munting away, lalo na sa mga isyong ortografiko at paraan ng pagkilala sa sari-saring variety ng wikang pansalita. Sa maikling salita, ang panahong ito mula 1965 ang kumunoy na nagdulot ng malubhang kalituhan kung ano ang Filipino. Ang panukala ko sa gayon, kailangan mabilis na makawala ang Filipino sa bitag na ito ng kasaysayan. Kailangan makaahon ang mga guro at alagad ng wika sa kinalubhang nilang kumunoy upang higit na mabigyan ng direksyon ang Filipino bilang wikang pambansa, alinsunod sa atas ng 1987 Constitution. Isang magandang hagbang ang pagbalik sa pagtitik sa umpisa ng pagpapalaganap sa wikang pambansa. Halimbawa, purista ba talaga, gaya ng nais palabasin ng mga lingwistasero? Ang balarila ni Lope K. Santos, ayaw na ayaw nila ang mga likhang salita ng gramatika ni L.K. Santos. Pangalan, pandiwa, pang-abay, sugnay, at marami pang iba. Para sa mga lingwistasero, katulad ito ng kasalanang orihinal. Ito ang ugat ng purismo at ng mga preskripsyong pangwika na pinalaganap ng SWP mula 1941. Ngunit ano nga ba ang masama sa neolohismo? Hindi ba't isang lehitimong paraan ito ng pagpapayaman sa wika? Higit pang masama ito kaysa gawin ng mga lingwistasero na i-spell ang English na noun, verb, adverb, clause, etc. Maaaring may mga mali ang balarila, lalo na dahil malaki na ang ipinagbago ng wikang pambansa. Ngunit hindi ang purismo nito sa pag-imbento ng mga terminolohiyang panggramatika. Pinayaman nito ang bukabularyong Tagalog at sa ayaw at sa gusto ng mga lingwistasero, nagdulot ng isang magandang sistema sa paglikha ng salita na madaling maintindihan at patuloy na nagiging modelo sa naging paglikha sa katarungan, puting tabing, katitikad, balikbayan, banyuhay, dagdag bawas, telenovela, at marami pa. Subalit, magandang pagkakataon mismo ang pagbabalik ngayong sa balerila upang titigan ang ibang salik nito at litisin ang pagiging puristang Tagalog. Halimbawa, ang abakadang Tagalog, tinanggap ito ng lahat, walang tumutol kahit sa hani ng mga kontra-Tagalog at pinalaganap. Tinanggap din itong opisyal sa kabila ng ilang puna hingil sa kawalan nito ng mga titik, katumbas ng tunog na F at V. Ang totoo, lumakas lamang ang reklamo hingil sa nawawalang representasyon ng F at V nung tumindi ang atake laban sa purismo. At noon pumasok ang panukalang dagdagan ang titik ng abakada para higit na maging epesyente sa paghiram ng mga salitang banyaga na may tunog F o V. Ngunit bakit hindi nagrereklamo sa abakadang ang mga reklamador na Ilocano at Cebuano? Sapagkat sa pangkalahatan, ang ortograpikyang ipinaknukala ng abakada ay
kumakatawan sa karaniwang mga tunog sa mga malaki wikang Kristiyanisado ng bansa. Kung walang F at V ang Tagalog ay gayon din ang Cebuano, Hiligaynon, Waray, Bicol, Kapampangan, Pangasinan, at Ilocano. Kumbaga, taglay na apagkatang Tagalog ang naturang kahinaan ng malaking katutubong wika. Kaya hindi ito papansinin ng mga tagapagtaguyod ng naturang mga wika ng bansa. Epesyante, para sa kanila ang abakada sapagkat kapantay ng katangian ito maging ng kahinaan ng wika nila. Gayunman, hindi napansin ng lahat ang isang radikal na panukalang ortografiko at abakada. Ito ang panukalang 5, patinig at dagdag na R upang maging 15 ang mga katinig. Napaka-radikal na panukalang ito, ngunit walang nag-ukol ng kahit malisyong sulyap na bagay na ito. Natalakay sa teksto ang kasaysayan ng wikang Pilipino mula sa panahon ng kalayaan hanggang sa kasalukuyan. Ipinakita nito ang kontrobersya sa paligid ng Puresmo, na ang paniniwala na ang wikang Pilipino ay dapat panatilihin dalisay at malaya sa mga impluwensyang banyaga. Tinalakay din sa teksto ang mga pananaw ni Virgilio S. Almario. Unahin natin kilalanin kung sino nga ba si Virgilio. Virgilio S. Almario o mas kilala bilang Rio Alma ay isang kilalang manunulat at kritiko sa Pilipinas na nag-ambag ng malaki sa pag-unlad ng wikang Pilipino. Isa sa mga isyong madalas niyang talakay na yung Puresmo na wika. Ano ang Puresmo? Ang Puresmo ay isang pananaw na ang naglalayong panatilihin dalisay ang isang wika sa pamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng mga salitang hiram mula sa ibang wika. Ang mga Puresmo ay paniniwala na ang paghiram ng salita ay pagpapahina sa isang wika at nagiging sanhi sa pagkawala ng pagkakakinallan nito. Pananaw ni Almario sa Puresmo. Si Almario ay laban sa Puresmo. Naniniwala ng wika ay isang buhay na organismo na patuloy na nagbabago at umangkop sa mga bagong impluwensya. Binibigyan din niya ang kahalagaan ng wika bilang isang kasangkapan para sa komunikasyon at ekspresyon sa halip na isang mahigpit na sistemang dapat pag-alagaan. Sa halip na purismo, inirekomenda ni Almario ang isang makatotohanan at praktikal na pananaw sa paggamit ng wika. Naniniwala siya na ang mahalaga ay ang kakayahan ng isang tao na mag-express ng kanyang ideya ng malinaw at epektibo kahit na gumamit siya ng mga salitang hirap. Sa madaling salita, ang pananaw na ito ni Almario sa wika ay dapat na isang tool para sa komunikasyon at hindi isang bagay na dapat na protektahan ng sobra. Ang pagtanggap sa pagbabago at pag-unlad ng wika ay mas makabuluhan kaysa sa pagsisikap na panatilihing dalisay ito. Mga batas pangwika sa kasalukuyang panahon. Batas Commonwealth bilang 570, 1946. Sinasabi sa batas na ito na ang batas na ito ay nagtatakda na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay dapat maging isa sa mga opisyal na wika ng bansa. Mahalaga ito upang simulan ng pagkilala sa wikang pambansa bilang isang opisyal na wika sa Pilipinas. Proklama bilang 12, 1954. Ayon sa Proklama bilang 12, 1954, ito ay nagsasabi ng pagdiriwang ng linggo ng wikang pambansa na nilagdaan ni Pangulong Magsaysay noong Marso 26, 1951. Ipinagdiriwang ang wikang pambansa mula Marso 29 hanggang Abril 4, taon-taon. Proklama bilang 186, 1959. Noong Setyember 23, 1955, bilang pagkilala sa kaarawan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon, ang tinaguriang ama ng wikang pambansa, ililipat sa ang panahon ng pagdiriwang sa linggo ng wika, simula ika-13 hanggang ika-19 ng Agosto, sa bisa ng proklamasyon bilang 186 na siyang nilagdaan ng dating Pangulong Ramon Magsaysay. Kautosang Pangkagawaran bilang 7, 1959. Nagpalabas si Kalihim Jose Romero
ng Kagawaran ng Edukasyon ng Kautosang Pangkagawaran bilang 7 noong Agosto 13, 1959 nagsasaad ng kailanman tutukuyin ang wikang pambansa, ang salitang Pilipino ang gagamitin. Kautosan Pangkagawaran bilang 24, 1962. Ipinag-utos at nilagdaan ni Alejandro Roses ang kautosang lahat ng sertipiko at diploma ay dapat isalin sa wikang Pilipino upang mas madali ang pag-unawa ng mga dokumento at para sa mga Pilipinong hindi bihasa sa Ingles. Kautosang Tagapagganap bilang 60, 1963. Ipinag-utos na awitin ang pambansang awit sa titik nitong Filipino batay sa kautosang Tagapagganap bilang 60, 1963 na nilagdaan ni Pangulong Diosdado Macapagal noong Disyembre 19, 1963. Kautosang Tagapagpanggap bilang 96, 1967. Nilagdaan ni Pangulong Marcos at itinadhana na ang lahat ng erespiyo, gusali at tanggapan at pamahalaan ng pangangalan sa Filipino. Pinag-utos ng kautosang ito na ang lahat ng erespiyo, gusali at tanggapan ay dapat may pangalan sa Filipino. Ito ay naglalayong palaganapin ang paggamit ng wikang Filipino sa mga pampublikong lugar. Memorandum Circular bilang 172, 1968. Nilagdaan ni Kalihim Rafael Solos at pinag-utos ang mga letterhead ng mga tanggapan at pamahalaan ay isulat sa Filipino. Dahil naglalayong gawing mas formal at opisyal ang paggamit ng wikang Pilipino sa mga opisyal na komunikasyon. Ang Memorandum Circular bilang 199, 1968. Nagubilin ang pagbuo ng seminar sa Filipino ng mga kawani ng pamahalaan. Ang seminar ay inanaraos ng surian ng wikang pambansa at sa iba't ibang pook palingwastika ng kapuluan. Nais nitong palaganapin ang paggamit ng wikang Pilipino sa mga seminar at pagsasanang sa mga pamahalaan. Kautosan Tagapagpanggana bilang 187, 1969. Nilagdaan ni Pangulong Marcos at inutos sa lahat ng kawaran, kawanihan, tanggapan at iba pang sangay ng pamahalaan na gamitin ang wikang Filipino hanggat maaari sa linggo ng wikang pambansa at pagkaraan man ito sa lahat ng opisyal na transaksyon at komunikasyon. Nais nitong gawing mas formal at opisyal ang paggamit ng wikang Pilipino sa lahat ng sangay at pamahalaan dahil sinasabi sa kautosan ito sa ang lahat ng kawaran, kawanihan, tanggapan, at iba pang sangay ng pamahalaan ay dapat gamitin ang wikang Pilipino hanggat maaari sa lahat ng opisyal at transaksyon at komunikasyon. Memorandum Circular bilang 384, 1970. Sabi sa memorandum na ito na ang lahat ng komunikasyon sa Pilipino ay dapat isagawa ng tama at wasto. Ito ay naglalayong itaguyod ang wastong paggamit ng wikang Filipino sa lahat ng komunikasyon. Kautosang Tagapagpanggana bilang 304, 1971. Ito ay inuutos ni Pangulong Marcos na nagsasabing ang lahat ng mga kautusan ay dapat isalin sa wikang Pilipino upang mapadali ang pagsakses at pag-unawa ng mga kautusan para sa mga Pilipinong hindi bihasa sa Ingles. Antos ng Pangulo bilang
75-1972. Ang antos na ito ay ang pinag-utos na ang surian ng wikang pambansa ay dapat magsalin ng mga batas at mga wikang sinasalita. Artikulong Section 3, 1973. Sa artikulong ito, sinasabi na ang pambansang asambleya na dapat gumawa ng hakbang sa pagpapahiwatig at pagpapalaganap ng wikang pambansa sa makikilalang Filipino. Kautosang Pangkagawaran bilang 25, 1974. Nilagdaan ni Kalihim Juan Manuel ang pagpapatupad sa patakarang edukasyon bilingual sa mga paaralan. Ito yung pagpapatupad ng paggamit ng salitang Ingles at Tagalog sa bawat paaralan. Artikulo 14, Section 6 hanggang 9, 1957. Naglalayong itaguyod ang paggamit ng wikang Pilipino bilang wikang pambansa at palawakin ang paggamit nito sa iba't ibang larangan ng lipunan. Kautosan bilang 32, 1987. Nais nitong palaganapin ang paggamit ng wikang Pilipino sa edukasyong kaalansabay sa Ingles. Kautosan Pangkagawaran bilang 2, 1990. Sa kautosang ito, nais ni Kalihim Isidro Carino na dapat ang wikang Pilipino ang gamitin sa panunumpa ng katapatan sa saligang batas ng ating bayan. Proklama bilang 1041, 1997. Ipinag-utos ng proklama na ito na ang pandiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa taon-taon sa iba't ibang sangay ng pamahalaan at sa mga paaralan. Primer sa Rebisyon ng Alpabetong Pilipino, 2001. Nais nitong mapadali ang pag-aaral at paggamit ng wikang Pilipino. Gabay sa Ortografiyang Pilipino, 2009. Noong 2009, ipinatigil ang rebisyon sa alpabeto noong 2001 dahil sa maraming kalituhan sa tuntunin. Ortografiyang Pambansa, 2013. Ang Ortografiyang Pambansa ay ang batas kung saan ipinapatupad sa lahat ng pampubliko at pampribadong paaralan sa Pilipinas.